Amen. All right, shall we all stand, please? Let us turn our Bibles in the book of Matthew chapter 28. May natutunan mo akong lesson ngayon. Caramel macchiato is just good for driving, not for preaching. Yeah. All right, Matthew chapter 28. We'll go to the Great Commission here. All right, Maki. Maki. Yeah, prepare mo lang yun. Okay. Verse number 19, after verse number 18, where the Lord Jesus Christ himself declared that he's got all the authority, the power. Speaking of his authority, was given by his Father in heaven and in earth. And then verse number 19, he said, "Go ye into all the world. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded thee. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen." Imagine the person who has the right, who has all the authority over all his creation or God's creation, telling us, "I'll be with you always, even unto the end of the world." Boy, I'm telling you, maaaring hindi nyo gaano nakukuha yan, mga kapatid. Malinaw pa ba ang pagkakasalita ko? Alright. Now, gusto ko lamang masiguro kasi kanina, kinakausap ko si Brother Roy dito, parang walang lumalabas eh. Parang hangin yung lumalabas. Pero ngayon, I hope maliwanag na, mga kapatid. Okay? So I'm telling you, imagine natin, mga kapatid, isipin na lamang natin na ang isang persona na makapangyarihan sa lahat, na nagsabing, nasa kanya lahat ang authority over all creation. God's creation in heaven and in earth, na nagsasabi sa atin ngayon, kahit saan tayo pumunta, kasama natin siya at hindi niya tayo iiwanan, even unto the end of the earth. Imagine that. So, kaya ngayong gabi, pag-uusapan natin ang patungkol sa ginagawa natin bahagi ng church growth. You see, mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo yung activities ng church. I mean, right here, in a biblical perspective, mga kapatid. Papakita ko po sa inyo. And papakita ko yung bahagi ng bawat isa, how we will involve ourselves, no, doon sa sinasabi ng Panginoon dito sa Matthew chapter 28. Okay? Tayo po sandali manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga salita niyo po na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito na patuloy na magbigay ng liwanag sa bawat isa, sa bawat bahagi. At naway kayo po ang maggabay sa akin sa pagbibigay ko po sa kanila ng details patungkol sa inyong plano sa iglesia na inyo pong tinayo at inatang sa amin ang responsibility to multiply it, to grow it. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Again, I beg you, oh God, to please give me the voice. Your people need it. In Jesus' name, amen. Thank you. You may be seated in the presence of our God.
Sa likod ba, maliwanag din ako? Alright. You see, maraming beses na po natin pinag-uusapan ng Great Commission. Ang tawag po rito sa mga talata na binasa po natin ay ang Great Commission. Ang commission ay binigay po sa church, not to individuals. But if you are a part of the body of Christ, called the church, then kasama ka sa kinumission ng Panginoon. Okay? You have the right, you have the authority to do it. Ako'y naniniwala, mga kapatid, na kung meron mang nire-recognize ang Diyos na trabaho, yan po yung inatang ng Diyos sa church. Kung meron mang iniingatan ng Diyos, iniingatan ang Diyos na trabaho, yan po yung trabaho na kinumission niya sa church. Kung meron na ng Diyos na pinagpapala at dapat pagpalain na trabaho, yan po yung kinumission niya sa church. And if you are a part of it, anything and every time you work for the church, you do things for the church, God will bless you. The reason why our family is blessed, because of the church. Because what we do in our family and with our family ay kinumission po ng Panginoon. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, just imagine doing the things in the church, with the church, and for the church. God is always with us. Sabi ko sa inyo, if God is visible, blessings are shouted, available. You see? So kaya mga kapatid, nawa ay makita po natin lagi ang katotohanan na ito. Again, imagine kinu-commission ng Diyos yung church and you are a part of it. You're not just an individual person, but imagine the whole family. Your whole family is involved in it. Now, here's the thing here mga kapatid, patungkol sa church, patungkol sa paglago. Now, do you understand that the growth of the church, the growth of the church is the outcome. It is not an objective. It is not the thing na sasabihin natin, dapat lumago ang church. No, yung paglago, kapatid, that is inevitable if the church is healthy. A healthy church is a growing church. An unhealthy church is a dying church. It is normal for us, for every living things to grow if the living things is healthy. Naunawaan nyo, kung yan ay buhay at yan po ay healthy, hindi po, growth is inevitable. Bawat healthy, bawat malusog na nabubuhay, kapatid, sigurado kong mag-grow. Pero kapag ka anumang nabubuhay at na hindi malusog, hindi po yan lalago, kundi paputa ho yan sa kamatayan. I've seen all these things, kapatid, maging sa mga halaman. Nandoon tayo sa Ramos, nakita ko mo, kapatid, kaya ako na-imposiblihan minsan. Halos hindi po ako maniwala na mayroong isang malaking puno ng mangga doon na namatay. Sabi ko kila Brother Ronel, Brother Ninyo, bakit namatay yan? Bakit parang natutuyo ang hangin? The leaves, yung dahon. Bakit natutuyo? Bakit parang nawawala? Bakit nalalaglag? Hindi na siya namunga. So unti-unti po yun mga kapatid. Hindi yung biglaang namatay. Unti-unti na yung puno na yun, yung mangga na yun, napakasarap pa naman ang bunga. You see, sabi ko, unti-unting parang nawawala siya, natutuyo siya. So, nagiging unhealthy na siya. So, kaya siya unhealthy because the tree, yung mango mga kapatid, ay unhealthy na. Unti-unti, nagiging dying na po siya. See, so you understand that? Kaya nga po ang isang healthy na puno, anumang nabubuhay na malusog kapatid, yan ay lalago.
Pero anumang nabubuhay na hindi po malusog, yan ay papunta na sa kamatayan. So just imagine a church, mga kapatid, na isang church na hindi malusog, isang church na hindi po healthy. Saan pupunta yan? Mamamatay na. Papunta sa kamatayan. At minsan, hindi po ito nadidetect. Sometimes, ang mga leaders ng simbahan, ng mga pastors, ay gumagawa na lamang po sila ng mga excuses. Kaya, konti kami ngayon ay ganito. Kaya kami ganito ay kasi ganito. You see, marami po tayong mga excuses. But listen, instead of making excuses, study on you've got to make a study kung bakit ang puno o ang church ay hindi nagiging healthy. Now, ang binasa natin dito, mga kapatid, is about the first part of the commission is about evangelization. So we have here, the first part of the commission is evangelization. Look in verse number 19. Go ye therefore in what? And what? And what? Teach all nations. Okay? Teach all nations. So, makikita nyo, mga kapatid. So the first part is evangelization. Now, the evangelization is the only way for the enlistment. Okay? Makikita nyo, ang kasunod po dyan, after ng evangelization is what? Baptizing them. Diyan na yung may enlist, diyan na po yung magkakaroon ng membership, and that is the way kung paano ang church ay mag-grow numerically. Okay? Mag-grow in numbers. Nakuha niyo yung point? So kapag nag-i-evangelize ka, merong nasi-save, dinadala natin sa church, sila'y nababautismuhan, dinadagdag po sila ng Panginoon. Sabi ng Biblia, sa Acts chapter 2, verse number 41, and they that gladly received His word were what? Baptized. And on the same day, they were what? Added. They were added unto the church. So the church grew numerically or grew in numbers because of the first part of the commission. Okay? Because of the evangelization. Okay? But listen to me now. Dapat i-separate po natin yun pagdating sa tinatawag na church growth. Sabi ko sa inyo, ang church growth is not objective. Okay? Yan po ay outcome. Outcome ng ano? Ng isang malusog na iglesia. Okay? Nasusundan niyo ako, mga kapatid? I hope hindi mahirap ito sinasabi ko sa inyo. Alright? Now, mamaya, bababa ko pa po yan sa mga illustration sa inyo. But here's the thing. Pinapakita ko po muna sa inyo ang biblical foundation ng ating usapin. Okay? So we have the commission, and part of the commission is the evangelization. And kaya merong baptism, that is the enlistment. No? Mag-join na sila, may enlist na sila sa church, and then doon na po magsisimula na ang church ay mag-grow numerically or grow in numbers. Dadami, mga kapatid. But listen now, that is separated thing, mga kapatid. Pagdating po, mga kapatid, sa tinatawag nating healthy church. Okay? Not because we are growing in numbers, kapatid. Hindi po ang ibig sabihin po noon ay ang church ay healthy na. But listen, there must be something na kinakailangan usisain natin o aralin natin mabuti kung bakit ang church, kung paano ang church magiging healthy. Dapat ang aralin, ang pinapakita ko po sa inyo rito, na pag-aaralan natin kung paano ang church at paano mo malalaman na ang church ay malusog. Healthy. Hindi natin pag-aaralan dito ngayong gabi kung paano ang church nag-grow o lumalago. Okay, in numbers. Pero ang pag-aaralan po natin dito, gusto ko makita nyo rito na kayo ay may bahagi, mga kapatid, ay kung paano ang church nagiging malusog. Sapagkat kung ang church ay malusog, yung paglago ay hindi natin maiiwasan. Naunawaan niyo po.
Hindi natin may iwasan yung paglago kung ang church ay malusog. Pero kapag hindi malusog ang church, hindi rin natin maiiwasan ang kamatayan ng church. So remember that. There are so many passages or supporting passages about it in the book of Revelation, chapters 2 and 3. You see, remember the 7 churches? Only one ang nakalagay po doon na talagang nanindigan. But ang sabi ng Biblia, not very many. Not yung attendance nila, sinabi ng Panginoon sa kanila na very small ang inyong strength. Hindi ganun kayo karami. Okay? But what I'm trying to emphasize right now, mga kapatid, is maunawaan natin ng bawat isa sa atin na yung evangelization is one thing. Evangelizing is one thing. And strengthening is another thing. Okay? Now, na dapat ang iglesia, kapatid, because of the Great Commission, because of Christ's commission to the church, dapat ang church ay involved sa bagay na ito. Number 1, committed sa evangelization. That's a church. Church must be committed to evangelization. Second, church is committed to strengthening. Okay? Paano po ba yung in-strengthen? Alam niyo mga kapatid, nakikita niyo halos linggo-linggo, every service, meron po tayong first-time visitors. Okay? Meron po tayong first-time visitors. Bakit? Because of our commitment to evangelization. Because of our commitment to a part of commission to evangelize, to teach all nations, to preach the word. To preach the word. Okay? Now, kaya meron po tayong ganyan because of our commitment to soul winning. But listen, our commitment to the commission is not just doon sa unang part ng commission. Dapat committed din po tayo sa tinatawag na discipleship or sa tinatawag na strengthening. Wala hong kwenta, kapatid, ang ating soul winning kung wala tayong strengthening. Now, ano yung ginagawa po natin sa strengthening? Now, ito po mga kapatid ay nakasalalay ito sa pagpapatibay, sa pagpapalusog kung ano ang gusto mong mangyari sa church. You see? Now, the leader must see the direction ng church. Kaya nga po ang Diyos ang naglagay ng pastor sa church para ibibigay sa kanya ang wisdom kung saan at paano niya itadirect ang church. Listen, with of course the help of the Holy Spirit or guidance of the Holy Spirit. You see, the Holy Spirit will what? Guide us into all, come on, if you know the passage, shout it. Truth, okay? Will guide us into all truth. Many times in the book of Acts, makikita niyo po dyan na yung Holy Spirit ay dinadirect niya si Philip, dinirect niya si Paul, maraming mga pagkakataon po dyan, mabutin, na dinirect ng Holy Spirit. You see, ang iglesia, ang mga ginagamit niya mga leaders sa iglesia. You see, kaya nga po ang church must be a Holy Spirit-led church. Hindi po yan, kapatid, politically led. Okay? It must be Holy Spirit-led. Okay? Now, that's why we have the man of God. That's why we have the pastor. And the pastor will reveal it to and God will, the Holy Spirit will reveal it to the pastor, to the leader of the church. Okay? Now, kaya nga, mapapansin niyo, kapatid, ang iglesia na may leading ng Holy Spirit, may leading ng pastor, makikita niyo po na minsan hindi po natin nagugustuhan. Alam niyo kung bakit? Ganyan po lagi, mga kapatid. Asahan niyo po na ang sinasabi ng Banal na Espiritu, kapatid, hindi sa lahat ng oras ay kumbinyente sa atin.
Pero kailangan po natin yan sa kalusugan natin. Maraming bagay, kapatid, I hope you can shout it. Maraming bagay sa buhay natin na napakaraming inumin, napakaraming pagkain para sa ating kalusugan, pero mas pinipili pa rin natin ang ma-zero-zero para hindi nakakatulong sa ating kalusugan maliban lamang sa pag-feed ng cancer natin. But listen, kung meron po tayong concern sa future natin, sa future ng family natin, sa future ng anak natin, pipiliin natin na tayo maging malusog sapagkat in the first place, kailangan tayo ng ating mga anak. Same thing po sa church, kapatid. May mga bagay na hindi po natin gusto. While the Holy Spirit is leading us para sa ating kalusugan. Pero kapatid, yun ho ang nararapat upang magkaroon po tayo ng magandang future. Upang magkaroon po tayo ng magandang direksyon, magandang destinasyon. You see? So ganun po ang ginagawa natin. Hindi tayo konbinyente as far as attitude is concerned. Hindi rin tayo konbinyente as far as physical matter is concerned. Okay? Minsan, naalala ko, yung pagka hindi kumbinyente sa atin ang time ng pananambahan, gusto nating baguhin yung schedule ng pananambahan. Now, what is wrong is this. Maraming mga churches ngayon, nagbabago ng kanilang schedule ng pananambahan kasi po, mga kapatid, hindi kumbinyente sa kanilang paggising at hindi kumbinyente sa kanilang schedule ng pagkain. Oh boy, sa Amerika marami akong alam niyan, mga kapatid. Kaya nga ho sila, ang umpisa ng service nila ay 10 o'clock kasi alam nila ang Sunday, oras ng pahinga. So they're giving more time sa kanilang pagpapahinga kaysa sa kanilang kapahingahan sa Panginoon. You see that? At uuwian ka agad ng mga 12:30, mga ganoon. At bago umuwi ng 12:30, mga kapatid, oh boy, I'm telling you, naka-schedule na yung kanilang niluto sa oven. Kinakailangan talaga 12:30 or before 1 o'clock, nakauwi na sila kasi nag-click na dyan, luto na at mainit pa yung nagkakainin nila sa lunch. So lahat naghahanap po ng kakonbinyentehan, kapatid. Now, do you think this will lead them to a healthy Christian life? No way. You see, now, kapag pumunta po tayo sa church, nag-involve tayo sa church, naggusto pa rin nating makilala tayo, kapatid. Kapatid, I'm telling you, that will not lead you to growth. You will never grow kung ang hanap natin lagi ay convenience. May bagong tinuro sa akin si Pastor RJ. Dapat daw pagka ganito ang boses, kinakailang uminom ng icy water. Yeah. Parang gusto kong subukan eh. Subukan ko kaya ngayon kung hanggang saan ako matatapos nito. Ha? Hindi na kita pinapahanda. Pinapahanda ko sa iyo yung ice. Hindi ikaw na mag-preach dito. Andito naman si Willie. Kanina pa tuhanda eh. Oh, yan, may outline eh. Pinakita sa akin ni Brother Al. Yan ang gusto ko, mga kapatid, sa mga men na nasa likuran ko. That's the reason why they are the men behind the preacher. Okay? So makikita natin, mga kapatid, pag naghanap po tayo ng convenience every time we come to church and every time we get involved in the church, kapatid, akala mo lang nag-i-involve ka pero hindi ka nag-grow. And remember, that's a sign of an unhealthy Christian life. And you will notice, mga kapatid, na parang hindi fulfilling, but you are dying because you are dying. Nothing is fulfilled.
Hindi mo mararamdaman yung fulfillment. Hindi mo mararamdaman yung tinatawag na fulfilling, very fulfilling. Pagkatapos mong gumawa, nagtrabaho ka, nag-involve ka sa work, pero bakit parang wala akong joy? Kasi hindi ho fulfilling eh. Bakit hindi fulfilling, kapatid? Because ang ginamit mo pa rin ay yung sarili mo. Pupunta ka, mag-involve ka kung conveniente ka. You see, magsusoul winning ka pagka conveniente ka. You see, when was the last time na nag-involve ka na hindi mo pinili na maging convenient ka? You see, marami tayong complain. Pupunta tayo sa church ayon sa oras, sa panahon na conveniente tayo. Pagdating sa simbahan, late ka na nga, maghahanap ka pa ng convenienteng upuan. You see, mamimili pa ng upuan at pagka hindi pa binigay sa kanya ng usher, yung upuan na kumbinyente sa kanyang mata, kumbinyente sa kanyang, pakiramdam, magagalit pa sa usher. So you understand? Now, listen, sign po yan ng isang unhealthy Christian life. Hindi ka malusog. Akala mo lang kung involved ka, sometimes ang involvement natin, ginagamit natin para magkaroon po tayo ng identity sa loob ng simbahan. Entitlement. Here's the thing, kapatid, maging sa mga full-time, maging sa lahat na nag-i-involve, huwag niyong gamitin ang involvement ninyo na kayo'y napagod so that entitled na kayo na hindi kayo mag-soul winning, hindi kayo lumabas. Listen, look what's happening right now. Kung gagamitin ko yung buong sanlinggong involvement ko sa church, involvement ko sa camp, at ganito ang boses ko, kapatid, palagay ko, everybody will believe here and will sympathize sa akin na pwede na ako magpahinga, pwede na muna ako hindi mag-preach. Bakit? Because of my health condition. Listen, I will never use anything, my involvement, my fire in the ministry to be entitled. Para magkaroon ako ng entitlement, at ma-entitled ako ng kapahingahan at ng biyaya. No way. It's a sign of an unhealthy Christian life. Now, siguro pag chinek nyo ang Bible mo, pag-aralan nyo mabuti si Apostol Pablo, lahat na maginamit dito. Ilang beses, sabi ni Apostol Pablo, ilang beses ako pinalo. Marami siyang stripes sa kanyang katawan. He bore in his body the marks of the Lord Jesus Christ. Pero nakita nyo ba si Apostol Pablo na siya ay nag-excuse? Tumaas na ang lagnat niya, mga kapatid, hanggang sa nanaginip na siya. You see, study the Bible. Makikita nyo, kapatid, tumaas na dahilan sa mga palo sa kanya, dahilan sa persecution sa kanya, dahilan sa ginawa sa kanyang tao. Palagay ko, entitled na siya. Sa kapahingahan, tumigil. But listen, pag naghanap po tayo ng convenience sa gawain ng Panginoon, sa buhay Kristiyano, kapatid, ang buong akala natin pag nag-involve tayo sa soul winning, malago na tayo. Sumama tayo sa mga gawain, lumago na tayo. But listen, again, huwag niyong kakalimutan, kapatid, growth is an outcome and not objective. It is far better nang maging objective po natin, kapatid, ay yung maging healthy tayo. Maging spiritually healthy po tayo. At kapag malusog po tayo spiritually, we have the chance to grow. I said we have the chance to grow. Nandun yung growth, mga kapatid. Kaya ano po ang ginagawa natin? Let's be particular. Okay? Now again, katulad kanina umaga, anong sinabi ko po? Saan po tayo nakafocus sa church? Sa family. Okay? Now, alam niyo po mga kapatid, bagamat malaki tayo, pero dahilan sa programa natin, meron tayong tinatawag na family feel church. In other words, you can still feel that you are a part of the family.
Yun po ang pinakamaganda, na maramdaman natin na may feeling pa rin tayo na bahagi tayo ng church. Bahagi tayo ng church family. You see that? And because of that, ano ho ang ginagawa natin? Because family-centered tayo, pinag-uusapan natin kung paano laging intact ang family at ang family ay hindi dapat magwatak-watak. Because I believe that if we can win the whole family, then we can win the whole country. Kapag ka-intact ang family, intact ho ang bansa. Now, ano ginagawa natin? May mga programa tayo. Ano yung programa natin? Hindi na ho yung evangelization lamang. Hindi lamang tayo nakafocus sa evangelization, pero nakafocus po tayo sa strengthening. Pinatitibay natin. Pinalalakas po natin, mga kapatid, ang bawat miyembro ng pamilya. Kaya nga po, may programa tayo sa mag-asawa. May programa tayo sa kabataan. You see, now ano ang particular na programa natin sa mga kabataan, mga kapatid? Nilalabanan natin ang pumapatay ng kasiyahan sa mga kabataan sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Bakit? Kinukuha natin ang atensyon ng kabataan na ma-focus sa Diyos at hindi sa mundo. Bakit? Sapagkat kapag ka ang mga kabataan, makinig kayong mabuti, this is the facts, kapatid. Naunawaan niyo po ba ito? Here's the facts. Okay? Ang nakafocus lamang sa seryoso, by the way, let's start from here. Okay? Ang seryosong personality sa loob ng tahanan ay mga magulang. As far as the percentage is concerned, sabihin natin hindi lahat. Pero majority ng seryosong tao sa loob ng tahanan are parents. Talk to me if you can. Okay? Bakit? Nandyan yung tatay. Nandyan yung nanay. Alright? Ang pagod na pagod sa loob ng tahanan, majority are parents. Bakit? Ang parents ang nag-iisip, kapatid, ng ikabubuhay. Yung mga kabataan, hindi yan nag-iisip ng ilulutong pagkain. Hindi yan nag-iisip ng breakfast. Hindi yan nag-iisip ng lunch. Hindi yan nag-iisip ng dinner. Karamihan nag-iisip sa loob ng tahanan patungkol sa dinner, patungkol sa lunch, patungkol sa breakfast, our parents. Come on, talk back to me if you can. Yeah, yung mga kabataan, hindi. Naghihintay lamang yan ang ihahain sa kanila. At majority ng hindi seryoso sa loob ng tahanan ng mga personalities are the young people. The children. Okay? Now, because of this, kapatid, ano ho ang nangyayari? Sila ngayon ang madaling mahatak ng mundo. So nasaan yun, sila ngayon ang madaling makuha at madaling ma-attract sa come-ons ng mundo. Okay? Now, so kaya nga po, mas nai-engage sila sa mga bagay na makamundo kaysa mga bagay na kailangan ng isang pamilya. Na kung saan ang mga parents ay seryosong tinatahak. Okay? Nasusundan niyo, mga kapatid? Now listen, kaya ano ngayon ang ginagawa natin? Pinapatay natin yung desire at hindi man po natin tinatapatan, kundi pinapatay natin yung desire ng mga kabataan sa makamundong bagay. Because here is the thing, seryoso yung mga magulang, mga kapatid, na mag-raise sila na maayos na pamilya. Pero hindi nila alam kung paano lalabanan ang come-ons ng mundong ito, mga kapatid. Kaya nga po nakukuha ang attention ng mga kabataan, ng mga anak natin ng mundo. At pag nakuha na ng mundo ang attention ng ating mga anak, nawawalan na po tayo ng anak. They are still living with us in one roof. But their minds and their hearts are not with us. Yeah. And if you are starting to raise a family, you should be aware of this.
You should be aware. And the only institution that can fight against the commands of the world is the institution that the Lord Jesus Christ himself established, called the church. Why? Because the Bible says that even the gates of hell shall not prevail against it. Church is the only institution that is very aggressive to fight the commands of the world. You see, laging nagfo-forward ka pa, laging pasulong at hindi patras. I hope you're getting the point. So what's happening right now, kapatid? Ito yung ginagawa natin, simbahan natin. Ito yung ginagawa at sinusundan ng ilang mga missions natin. Okay? Alin? Yung programa patungkol sa family. Inuuna natin yung mga bata kasi tingnan nyo mabuti. Pagka yung mga anak natin nakuha na ng mundo, magkakaproblema rin ang ating pamilya. Seryoso tayong mga magulang, na pinapalaki natin sila, pinag-aaral natin sila, binubuhay natin sila, pero isang araw magugulat na lamang tayo, may kaso sila. Yung babae may kaso. Naalala ko sinasabi ni Pastor Louie. Sabi ni Pastor Louie, pambira, siya mismo, kamuntik niya pang mabangga. Masagasaan. Yung isang membro, habang nagtatravel siya sa kalsada na malayo, kamuntik niya pang masagasaan. Alam niyo kung bakit? Wala sa sarili. At kaya wala sa sarili, may problema yung bata. 16 years old. So you understand what I'm saying? Na huwag mo sabihin na yung problema ng anak mo, hindi mo problema. Nagsisikap kang kumita ng libo-libo araw-araw. Pero yung anak mo naman, hindi mo alam, nagsisikap na sirain yung kinikita mo. Now, this time, kapatid, hindi ka ba natutuwa na sa pag-raise mo ng pamilya, sa kaseryosohan mo, mag-raise ng isang mabuting pamilya, may katulong ka sa pag-raise ng isang pamilya. Katulong mo ang simbahan, katulong mo ang iglesia, katulong mo ang isang institution na merong pangako that even the gates of hell shall not prevail against it. Now, what is the church doing now? Again, sabi ko sa inyo, pinapatay natin. Ipinapakita natin sa kanila, una sa lahat, pinapakilala natin ang Diyos sa kanila. Na ang Diyos is eternal. In other words, wala siyang pinanggalingan na pasimula, wala rin siyang katapusan. So imagine kung sino ang dapat mag-involve sa buhay ng kabataan. Diyos na walang pasimula at Diyos na walang katapusan. Imagine na yung kanyang buhay mismo, buhay ng Panginoong Kristo, in-offer niya na pwede mong ipamuhay. In other words, sabi ng Panginoon, if I have overcame the world, you can overcome also the world. When John said, of course, with the inspiration of God, he said, love not the world, neither the things that are in the world. Why? Because if any man love the world, the love of the Father is not in him. My question is this, is it possible? It is possible. Why? Because with God, nothing is impossible. And God is telling us, sabi ng Diyos sa atin, kung na-overcome ko ang mundo, ay kaya nyo. Bakit? Yung buhay ko ay ino-offer ko sa inyo, na ipamuhay nyo. You have the power to overcome the world because the life that you are living in today is the very life of our own Jesus Christ, of our own Savior Jesus Christ, who overcame the world. Alin ang imposible rito? You see, that's why, kapatid, listen, kayo mga nandito, mga nakonekta, na mga teenagers, sayang yung forma na yan kung hindi kayo naniniwala, sinasabi ko ngayon. Sayang yung pakalbo-kalbo ninyo, sayang yung mga dogtag-dogtag ninyo. Kung hindi kayo maniniwala na kaya nyo palang i-overcome. That is exactly ang tinuro natin during the balikatan. Bakit? Ang ginawa ko, kapatid, listen now. Here's the detail kung paano sila magiging healthy.
Ano po ang ginawa natin? Kumuha ako ng mga tao, mga preachers, na sila po, mga kapatid, ay nag-survive without the counsel of their parents. Kasi maaaring isa sa mga kabataan ito ay pwede hong gumawa ng rason. Pwede hong gumawa ng excuse. Mabuti sila, may tatay sila. Mabuti sila, may nanay sila. No? Kasama nila sa bahay yung nanay nila. Kasama nila sa bahay nila yung tatay nila. Imagine ang kinikwento ni Brother Noel. Sa sobrang kalasingan ng tatay niya, hindi na makauwi. So ang ginawa niya, sinakay niya sa kariton. Mahigit 10 kilometro ang tinulak niya ng kariton. Bagamat pinagtatawanan na siya, mga kapatid, ng mga nasa jeep. Pero hindi niya inalintana sapagkat alam niya, magulang niya, tatay ko nakasakay dito at kinakailangang iuwi ko ito. Pinasan niya ang kahihiyan. Walang kwenta niya ang kahihiyan na yon. But look, kung paano siya nag-survive sa panahon na katulad niyan. Just like the Lord Jesus Christ, how He overcame the world. And because He overcame the world, you and I can also overcome the world. You see, now look at this. Buhay ng kabataan ito. Akala lang natin, mga kapatid, nagpapalipas tayo ng oras dito. No, hindi po ganon. Ipinapakita natin in details kung anong ginawa natin. Alright, palagi ko matutulungan tayo ng kung anumang makikita natin ngayon sa video. This is not a show. Maaari may mga nakakatawa dito, mga kapatid, sa makikita ninyo. But let me tell you something. Don't make fun of it. Take it seriously. Because training makes everything better. A good training will help your people, will help your kids, will help your family, will help your children grow healthy. Yan ang kailangan natin. Alright? Let's see kung ano po meron tayo dyan. Go ahead. This part right here, ay tinuturuan namin sila ng alertness. Okay? Na kung sakali merong danger na pumasok ng ganyan, ano ang kanilang gagawin? Listen, ako po'y naniniwala na hindi sa lahat ng oras tayong mga parents, ipagtatanggol natin ang ating mga anak. They must learn also how to defend themselves so that they can also defend us. Let the games begin. Yan, so nandito na po yung mga delegates natin. Yan ang kanilang awareness, part ng awareness. Kita nyo yung iba, yung mga hindi nagigising. Yan, katabi na nila yung sumisipol, yung napapahamak. Wala siyang pakialam. Wala, hindi naman siyang gwardiya. Yan. At meron din dito, yan. Pero may mga naka-assign po silang sentinels. Ilan kayo? Apat, sir. Bravo. Ilan kayo? Apat, sir. Charlie. Ilan kayo?
Tatlo. Tatlo? Akala ko apat kayo. O, tatlo lang. Tandaan mo yan. Charlie, tatlo. Sige lang, wag na manggising, wag manggising. Delta, Tatlo, sir. ba't tatlo lang? Okay. Echo, Ekos, apat, sir. asan ang apat? Raise your hand. Foxtrot. Foxtrot. Ilan kayo? Dalawa lang? Huwag na gisingin, huwag na gisingin. Huwag na. So dalawa lang ang Foxtrot. Isa lang po. Isa lang? Ilan yan, Genos? Dalawa po, sir. Dalawa sila. Okay. Golf. Tatlo, sir. Ilan? Tatlo po. Okay, so kulang ng isa. Hawk. Hawk. Wala. Walang hawk. Hawk, sound off. Wala. India. Sir. Ilan kayo? Tatlo, sir. Tatlo? Sir. Golf? Hawk lang India. po. Hawk. Kilo. Kilo. Sir, apat, sir. Okay. So, ang wala yung Hawk. hawk. Ha? Juliet. Juliet, ilan kayo? Tatlo, sir. Wala na isa. Di ba apat sabi ko? Okay. So ang wala ang hook. Yes, sir. Abay, napasarap. Bilis lang yan, sir, eh. Kompleto. So you see, nakita nyo kung gaano kahalaga to. Yan. Bessie, nasa yung flashlight ng Alpha. Alpha. Ilaw. Alpha. Ilaw. Okay. Bravo. Bravo, nasa kayo? Sir. Flashlight nyo, ilan? Dalawa. Charlie. Charlie Ilan flashlight. flashlight? Dalawa po, sir. Okay. Yes, sir. Echo. Delta, Delta. Tatlo, sir. Echo. Foxtrot. Isa. Wala. So, yan ang papagitan ng alertness nyo, ha? Gold. Isa lang? Tatlo po. Tatlo. India. Yes, sir. Ilan? Isa lang po, sir. Dalawa. Dalawa. Kilo. Tatlo, sir. Tatlo. Okay. Alright. So, ang wala talaga, Hawk, ha? Sino commander ng Hawk? Abednego po. Ay, patay. Oh. Sila yung nandun sa ano. Tapat. Tabi Tapos sa may, kaya pala ingay tayo ng ingay doon. Wala nangyayari. Okay. So, dyan yung makikita yung alertness ninyo kapag bumangon kayo na dala-dala nyo ang kailangan ninyo. Kaya dapat ang flashlight, ito, ayos ka, bata. Kumpleto to. May kutsilyo, may flashlight, may tali. Yan, lighter, meron ka? Sir, wala po. Kasama mo meron? Wala rin. So dapat kumpleto yung dala-dala ninyo. Okay? So dyan mo makikita yung alertness ninyo. Alright? Quit moving. Intindihan nyo, gentlemen? Yes, sir! So maganda tong laro natin, di ba? Oh, ang company to. Sino to? So po. Hawk! Patay na, wala na. Sunog na yung ano nyo. Okay, ako. Ilan kayo, Hawk? Apat. Nasaan? Gumagapang pa yan. Hawak-hawak niyang puwit niya. Baka hindi nakapagsalawal yan. Ito yung flashlight. Kaya nga sabi ko dapat may flashlight kasi habang tumatakbo, ayan o, kita nyo tatakbuhan. Okay? So, dapat hindi ang unang-una pagising nyo, relax. Hawak ang flashlight, tignan nyo kung maayos ang mata ninyo. Pagka pinaliwanag nyo ng ganon, okay, pag nakita nyo maayos ang daanan nyo, then go.
Huwag kayong mag-go na alanganin pa ang mata ninyo. Okay? Kung medyo alanganin, kasi you cannot help anybody if you are not in good condition. So be sure na kayo ay nasa maayos na condition, everything, yung mga senses ninyo ay nagpa-function. Huwag bangon nyo, takbo ka agad. No. Relax. Okay ba ang mata nyo? Okay ba ang hearing ninyo? Okay ba ang paa ninyo? Baka mamaya hindi nyo alam. Naputulan na pala kayo ng isang paa. Tatakbo kayo, wala na. Or namamanhid pala yung paa nyo. Kasi alanganin yung tulog ninyo. So tignan lang mabuti bago bumangon na condition kayo sapagkat hindi kayo makakatulong kung may problema kayo sa sarili ninyo. So you understand? Yes, sir. Yes, sir. So alertness is very important lalo na sa panahon na katulad nito. Okay? So kaya bukas tuturo naman sa inyo kung paano dadalhin ninyo pagka kayo may tutulungan. Kaya sabi ko sa inyo, bukas papakita ko sa inyo, didistansya kayo, okay? Hanggat hindi nyo nasisense yung kung may danger ba o wala. Saka kayo magpuproceed kung walang danger. Pero kung may danger, anong dapat yung alamin? So kaya 4 kayo, pwedeng bumalik yung 2 para kumuha ng kailangan nyo o mag-report o ano pa man dapat gawin. Okay? Alright, so pag-aaralan lahat natin yan para alerto kayo sa lahat ng gagawin ninyo. You understand? Yes. Pagka kayo isip, Tandaan ninyo, hindi ninyo walang magtuturo nito doon sa labas. Dito lang, only in CSI ninyo makukuha yun. Nakuha? Yes, sir! Magpasalamat kayo dahil ang mga nagtuturo sa inyo ay mga professional. oh, dito nyo! Oh!
Depende na po sa lakas ng braso. Motor, come on, go! Tumingin mo ba? Diyan pa kayo? O dito? Oh. Let's go! Okay na! Good, Dennis! Tara! Thank you. Are you excited for the graduation?
Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagayan. O Diyos, now we understand that success does not come in a day, but in a daily basis. Thank you, God, for allowing us to understand that it's so important to build a habit. Thank you, God, for Nawaan niyo po ito mga kapatid. If I can get, alika, kung mapapatibay ko, may strengthen ko ang batang ito, isang araw magkakaroon po siya ng magandang choice, standard sa buhay niya. Remember, na itong batang ito, isang araw mag-aasawa. Magkakaroon siya ng magandang standard sa pagpipili na mapapangasawa niya. Kung sa pasimula pa lamang na pagtatayo niya ng pamilya ay meron na siyang magandang standard, how much more pag nag-i-start na siyang mag-raise ng anak niya? Do you think magre-raise siya ng kakaiba sa kanyang standard? Magre-raise siya, kapatid, magpapalaki siya ng isang bata na magiging katulad niya. That's why I'm telling you that growth is an outcome. It's an outcome. It's not objective. Ang objective, kapatid, ay yung maging healthy. Because a healthy person always grow. A healthy person is always a growing person. It's not a dying person. So imagine, kaya kapatid, sa panahon na katulad nito, we must commit to strengthening. Mag-commit tayo, hindi lamang doon sa pagpaparami ng numbers, kundi mag-commit tayo sa programa ng church. Thank you. At sa bawat programa ng church, tandaan niyo po, kapatid, bawat programa ng church ay ikatitibay ng bawat isa.
ikatitibay. Kaya nga po, sineparate natin yung lalaki at saka babae. Sapagkat gusto ko rin ma-focus, makuha yung attention ng mga babae na parang sinasabi natin sa kanila, you can do it, you can make it. Nakita natin, lahat halos, sabi ko sa inyo, kulang na kulang pa yung araw eh. Kulang na kulang pa yung mga araw. Marami pa akong hindi na i-share sa kanila, mga kapatid. Marami pa akong gusto sabihin sa kanila. Every time na matatapos yung speaker, nagsasalita pa ako uli, salita ng salita. Sapat napakarami akong gustong i-inculcate, ilagay sa mind ng mga batang ito para pagka lumaki sila talagang matibay sila, malakas sila. Like what I told you, if they will not learn to defend themselves, then how can our children learn to defend us? Kasi, kaya sabi ko nga, noong gabi na yon na tinuturuan ko sila ng alertness, dapat pag umalis kayo at nag-reinforce kayo, siguraduhin nyo na kaya nyo. Nagpa-function ang mata ninyo, nagpa-function ang pandinig ninyo, nagpa-function ang legs ninyo, ang arm ninyo. Because if you cannot help yourself, how can you help others? Yeah? So, sabi ko, bago kayo umatake, bago kayo pumunta doon sa lugar na dapat yung puntahan, alright, tignan nyo muna kung merong danger. Kung merong danger, huwag kayong tumuloy. Kumuha pa kayo ng reinforcement. You see, now do you understand mga kapatid na napakaraming young people ngayon na wala na silang pakialam, na wala na sa kanila yung tinatawag na sense of danger. Alam nyo kung bakit? Sapagkat nasanay na sila na pinagtatanggol sila ng magulang nila. Nasanay na sila na kinukonsente sila ng kanilang mga magulang. Nasanay na sila na yung kanilang kahinaan at pagkakamali ay itinatago ng kanilang mga magulang. Do you understand kung anong sinabi ko sa kanila? Alright, alam kong may weaknesses kayo. Alam kong may kahinaan kayo. Alam kong marami kayong pagkakamali. Now, this is the training camp. This is the best place to expose your weakness. Bakit? Ito yung dito marirepair, dito may strengthen, dito mapapatibay yung inyong weakness. Dito pag nagkamali kayo, hindi kayo kakantsawan kasi lugar ito ng training. Kaya sikapin nyo na, trabaho na ng trabaho, ipakita nyo na ang tunay na kayo, huwag na kayong magkunwari. That's the best place. Bakit? I'm trying to encourage them to expose themselves. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, kala nyo kami nandoon just to magturo-turo lang. No. Mas mahirap yung ginagawa namin sa ginagawa nila. Kasi nakita nyo physically, ginagawa rin namin yung ginagawa nila. Pero hindi sila nag-iisip ng katulad ng pag-iisip namin. Nag-i-execute lamang sila ng mga iniisip namin. So brethren, this is it. This is the church. Ito yung trabaho ng church. I-strengthen sila. Ito yung trabaho ng church na tinitignan ko kung yung batang ito, ini-imagine ko si 30, bata pa yan, na-expose na siya sa ganito. Pag lumaki kaya yan, kapatid, anong klaseng buhay ang pipiliin niya? Isang araw tinitignan ko siya na magiging leader siya. At alam ko na kung anong klaseng leadership meron siya. Because in his body, nakasanayan niya yung tamang leadership. Nakita niya na mold na siya sa ganung klaseng paglaki. Because what will happen to our family or to a family na hindi maganda ang leadership? Kaya nagkakaroon wasak-wasak na pamilya, kaya nagkakaroon ng mahunang pamilya. Bakit? Mahuna ang pundasyon. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo na dito tayo magkaisa. Sa pagpapalakas ng ating pamilya, sapagkat kung malakas ang ating pamilya, malakas ang ating komunidad, malakas ang ating bansa. Let's keep this principle, kapatid, sa ating family. And let's commit to the Bible. Why? Because this is the manual of our Christian life. This is the manual for our children, for our family. At sabi ng Biblia, this is what? Tried. Subok na ito, mga kapatid. Na parang ginto na sinalang, mga kapatid, at sa apoy ng 7 beses. Perfect. Tried. Listen,
Kaya itong nagiging manual natin, subok na. Kaya sinabi ni Solomon at his closing address, mga kapatid, let us hear the conclusion of the whole matter. Kasi nasubukan niya ng lahat. And he came into a conclusion, isa lamang, fear God and keep His what? Commandments. Kapatid, here's the thing, hindi lamang po tayo nakafocus sa evangelization, kundi nakafocus po tayo sa discipleship, which is the strengthening of the individuals. Bakit? We're trying to make everyone healthy. Because a healthy Christian is a growing Christian. And an unhealthy Christian is a dying Christian. I hope I'm clear tonight. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe na narinig po namin ngayon. Please, oh God, continue to speak to your people. We need this. We need to be aware, oh God, of what's going on in our church. Naway nakita po nila kung gaano kahalaga ang pagpapatibay sa isa't isa. Ayaw po namin, Panginoon, na lumaki ang bawat bata, Panginoon. Ang aming pamilya na wasak-wasak. Ang aming pamilya na hindi po namin papahintulutan na wasakin ito ng diablo, Panginoon. But we will fight for our family. Thank you, O God. Bless the individuals and the family that will come together and commit to strengthen their family, to strengthen their Christian life, making our life healthy, O God. Thank you, O God. In Jesus' name, let them come, O God, and talk to you. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message tonight. Then let's do something. Let's come to the throne of God.
Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Thank you, O God, for allowing us to hear this message. Now I beg you, O God, to please continue to speak to everyone, to the individuals and to the family as well. Makita po namin ang kahalagahan, Panginoon, ng involvement ng mga taong inassign niyo po sa amin para po kami tumibay. Na dapat ang pagsikapan po namin ay maging spiritually strong kami. Spiritually healthy. Because if we are spiritually healthy, O God, we will always grow and we have the opportunity to grow. Salamat, Panginoon. Salamat sa inyong mga anak na tiklubtuhod na lumapit po sa inyo. Naway ang bawat isa, makita po namin ang kahalagahan ng ministry, ng church, bawat activities na ginagawa po namin ay ginagawa po namin para kami maging strong. Thank you, O God. We praise you in Jesus' name. Amen.